Amen? At ipinapakita dito, mga kapatid ko kay Kristo, na napakahalaga. Prayers, one of the very important, mga kapatid ko kay Kristo, sa buhay ng isang mananampalataya. Ko kay Kristo, ayan, praise the Lord. Hanggang anong oras tayo matatapos? 8:30. At tinitingnan ko, sabi ko 7:30 ako pinasok. Mukhang 8:30 lang ito. Ayan. Mga bata, dito kayo lahat. Ako, dito kayo. Ayan, no, mga kapatid. Para wala na akong lilingunin dyan sa gilid. Isang direksyon na lang tayo. Okay, no? Salamat po sa Diyos, mga kapatid ko kay Kristo. Ayan, meron tayong 3 bata. Gusto niya ng regalo? Mamaya may regalo. Ayan, mga kapatid. At salamat sa Diyos. Bagamat tuloy pa yung habagat, amen po, na mga kapatid, tuloy pa rin ang pag-ulan. Tayo naman tuloy din ang papuri at pagsamba kay Yahweh El Shaddai. Amen? Bagamat may mga ilang cancel, dahil talagang may tubig yung mga chapel nila, yung mga bahay nila, pero salamat po sa Diyos dito, hindi rin nag-cancel. Inaabangan ko din yung text kasi papunta ko ng Kamarin talaga Pa-area di talaga ako, biglang iba talaga ang plano ng Diyos Kaya yung pinaprint ko na mission order, area di ang nakalagay, babaguhin na lang, handwritten na lang. Yung Pamasawata nag-cancel na rin kanina, na mga kapatid, o kahapon pa yata nag-cancel yan. Kami naman, habang bumabagyo kahapon, nandun naman kami ng pamilya ko, kasama ko ang aking sister wife, sa debut ng aming pamangkin, ng aking pamangkin. Kami sa Montalban, swimming ako madaling araw lang yan. Walang bagyo-bagyo. Tuloy lang. Amen? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo natin, mga kapatid, is one of the famous prayer in the Catholic Church. Amen po? Ito ay kinuha natin at niyakap ito ng simbahan kasi sa buong New Testament, mga kapatid, ito lang ang panalangin specifically na itinuro ng Panginoon sa mga alagad. Napakahalaga na, mga kapatid. Kaya nga, yung approach ng ating sermon ay anatically, analytical, pag-a-analysis ng mga salita na iniwa. Bakit ito ay model prayer? Ang ginawa itong model prayer na simbahan at lahat ng Kristiyano. Amen? Sabi ng mga anti-Catholic, mga kapatid, ito daw ginagamit nating panalangin ay hindi naman kinalulugdan ng Diyos dahil inuulit-ulit. Hello? Diba? Sabi nila, ang Katoliko pag nag-pray, Ama namin, sumasalangit ka, paulit-ulit. Mga kapatid, alam nyo ba kapag salita ng Panginoon, pag pinaulit-ulit mo, mas lalong nagiging epektibo. Amen po? Mga kapatid, lalo na mga kapatid ko kay Kristo, kapag ang prayer natin ay mula sa ating puso dahil si Jesus mismo, Jesus taught brothers and sisters to His disciples how to pray. Amen? Dito habang nananalangin ng Panginoon, mga kapatid, nakita siya ng isang alagad at nagkaroon ng interest. Yun yung napakahalaga nagkaroon ng interest. At sabi sa Panginoon, Panginoon, turuan po ninyo kami manalangin. Amen? Kayo ba tinanong nyo na ba sa mga nanay nyo? Natanong nyo na yan sa nanay nyo na, turuan nyo naman kaming mag-pray. Nagpipray ba nanay nyo? Nagpipray? Nagtanong na kayo ng ganyan? Ikaw, brother sa nanay mo? Hindi no? Hindi masyado mga kapatid. Sa inyo, meron ba nagtanong ng ganyan, mga anak? Bilang anak noon, di ba? Ako yung nanay ko, na mga kapatid, hindi naman ako nagtanong ng ganyan, pero kinukurot kami sa singit, tsaka sa tigiliran, pag hindi kami nagro-rosary, kasi mahilig siya mag-rosary. Kailangan sumabay ka pag alas 6 ng umaga, tsaka alas 6 ng gabi. Nung prayer group pa siya, nung bandang huli, nung lumipat na kami dito sa Quezon City, yun, wala na yung prayer niya, di ko na nakita. Nung nakita ko na yung marites na lang. Ay, sumalangit na ba? Nagbabago. Pero noon, isa yan sa mga kinasasabihan ko sa amin, pamilya,
Lima pa lang kami magkakapatid noon, wala pa yung tatlo. Maliliit pa ako, katulad na nga, maliit pa kami. Na mga kapatid, very prayerful si Mama. 6 ng hapon at saka 6 ng morning, talaga nagro-rosary. Hindi yan natutulog nang hindi nakaluhod talaga sa altar. Pero nung dumami na kami, naging 8 na kami, unti-unti nawala. At maganda ang takbo ng buhay namin nung laging nananalangin. Pero nung nawala na yung prayer life sa mama ko at saka hindi na sila nagsisimba, yun unti-unti na nahihirapan, nagkagulo na. Amen po? Amen? Mga kapatid, lalo na sa mga naglilingkod na. Taas sa kamay na naglilingkod na sa Diyos. Naglilingkod na ba kayo? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Ito yung isa sa pinaka-mahalaga. Amen? No? Yung kay Martha at kay Maria, kita naman natin yung kay Maria yung pinakamahalaga. Mahalaga din yung kay Martha, pero yung pagluhod, yung pag-upo, yung fellowship with God, na mga kapatid, ang pinakamahalaga. Amen? Na kasi maraming tao busy sa church, pero hindi busy sa prayer. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo kapatid, prayer lover ka ba? Ano ibig sabihin ng prayer lover? Laging nakikipag-usap sa Diyos. Amen? Kaya nga ito ay a model prayer, the model prayer na mga kapatid. Ngayon, isa-isay natin ito hanggang 8:30. No? Mga kapatid. Sabi dito, brothers and sisters, one day Jesus was praying in a certain place. When he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us how to pray. Just as John told his disciples. Jesus said to them, when you pray, sabi niya, kung mananalangin kayo, sabi niya rito, ganito ang sabihin ninyo, Father, sabi niya, Father, may your holy name be honored. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Narinig niyo po yun? Ano yung first word? Ano yung first word? Ama. No? Tingnan niyo mga kapatid. Alam niyo ba, historically, tama ba? Historically, yung mga background sa mga Hudyo, ang Diyos hindi po nila tinatawag na Ama. Pag nananalangin po sila, God, only God, Sovereign God, Almighty God, Creator God. Hindi sila tumatawag na Ama. Pero tinuro ng Panginoon, when we pray, ay sabi niya, Ama. Ang ganda kay San Mateo kasi may namin. Ama namin. Ama ng sang nilikha. Ama ng lahat ng nilalang. Ama ng lahat ng may buhay. Amen po? Ngayon ang tanong, bakit pinatatawag ni Jesus na Ama ang Diyos, yamang hindi naman ito ang itinuro sa kanila? Hello? Hindi po ito itinuro sa pagkabata ng Panginoon. Pero nung tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, sabi niya, ganito ang inyong sasabihin, Ama. Amen po? Palagay niyo, bakit tinawag na Ama? Dahil kay Jesus. Sapagkat si Jesus, ang sabi ng Hebrew, chapter 1, verse 3, si Jesus ang maningning na sinag ng Diyos. Amen? Kung ano ang Diyos, ganun din si Jesus. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Yes, because of Jesus Christ. Dahil kay Jesus, binuksan ng Diyos ang langit upang ang sanglilikha ay tumawag sa Diyos na Ama. Dahil kay Jesus. Kaya nga ang sabi ng John chapter 1 verse 12, ang sino mang manalig at tumanggap sa Kanya, ang tinutukoy ni San Juan, mga kapatid ko kay Kristo, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ay sabi, sino mang tumanggap at manalig sa Kanya, ay binigyan ng karapatang
maging anak ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap at nananalig sa ating Panginoon, sumasampalataya ng buong puso, ikaw, ako, tayong lahat ay binigyan ng karapatan na maging anak ni Yahweh El Shaddai. Amen!